Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng July 2024? Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na, mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo tong reading, ay pwede rin mag-resonate sa someone na kakilala nyo, person nyo, magulang, anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, etc. Anong kwento dito? May babae tayo. Kasi ito, bagets. Bagets yung jowa nung G. Laging ganun yung scenario. Mas bata yung lalaki sa babae. Sa bagay, nangyayari naman yun sa totoong buhay. Pero ang laki ng agwat nila. So, ano kaya to? Ex ba to? O pinaflirt niya to? Mag-ex na siguro sila. Tingin ko mag-ex na sila. So, energy to nito, itong lahat ng to, ito, energy nito. So, ngayon na-break na sila. Yung babae dito, ang dating, may piniflirt na siyang iba. Yung gusto pa yata niya is someone na committed na sa iba. OMG. So, itong dalawang to, wala siyang self-confidence sa takbo ng pera niya. Parang may financial issues siya dito. Hindi niya alam kung mapagtatagumpayan niya ba to. Marami siya sigurong utang nowadays. At umaasa siya magkakapera siya. O pwede rin umaasa siya na mababayaran niya mga utang niya. Parang nag-move on na tong babae. So, itong lalaki naman,
May pagka-immature. Siyempre, bata pa to. Teenager. Kasi itong lalaki sa kwento, masakit magsalita eh. Masakit siya magsalita. Ito naman, busy siya nowadays. Siguro dahil nag-aaral pa siya. Nag-aaral pa siya o working student, who knows. Basta mayroon siyang pinagkakabalan dito. Nag-move on na siya dito. Sa topic ng relationship, parang ayaw na niya dito. Pare sila, ayaw na nila sa isa't isa. Mukhang nag-move on na sila pare-pareho. So, anong future outcome ng connection na to? Ay, maganda kung ito. Anong gustong sabihin ng babae sa lalaki? At anong gustong sabihin itong bagets dun sa babae? So, sino una? Ito, itong babae muna. So, yung nasa taas eh. I hope to have a future with you one day. Gusto niya pa magka-future sila. Pero nung nag-move on na siya dito, sabi ko nga, may tina-target na siyang iba. Wala siya pakialam kung in a relationship o kasal na yung tina-target niya dito. Basta may tina-target na siya dito. May iba na siyang gusto. Pero somehow, siguro may feelings pa siya dito. Sa bagets. Kahit pa paano. Kaya nga umaasa siya dito. Na magka-future pa rin sila. Someday, karmic connection moving from the patterns. Ayan, alam niya nga, alam nitong babaeng to na karmic connection lang ang meron silang dalawa. I wasn't planning on having anything serious when we met, but I can't deny I'm falling for it. So yun nga, ano kasi, medyo complicated yung sitwasyon, diba? Matanda, ang laki ng tanda nito dito. Pero hindi naman niya talaga binalak na ma-fall dito. Nagkataon lang. Ganun ang tinakbo ng senaryo. Hindi naman talaga siya pedophile o ano. Hindi siya into young men, itong babae. Nagkataon lang lahat-lahat. Bigla na lang siyang ma-fall. Ganun. So, hindi niya talaga sinadya. Hindi niya tinarget to. Kusa na lang siyang na-fall in love. At may feelings pa rin siya somehow dito sa batang to. Kahit iwalay na sila. At kahit may piniperson na siyang iba. Pero alam niya sa sarili niya, karmic connection lang ang meron sila. Kasi, grabe rin yung big age difference, di ba? Ito naman ng mensahe ng bata dun sa babae. I'm learning a spiritual lesson. May mga natututunan daw siyang spiritual lessons nowadays. No one makes me feel the way you do. You are the best I ever had. Wala daw ibang paramdam ng ipinaramdam sa kanya noong babae. Siya daw ang the best na nangyari sa buhay niya. I will take action soon. Please believe in me. Well, may nagmo-move on na siya dito sa topic ng love. Pero deep inside, parang gusto niya bumalik. Deep inside, hindi naman necessarily pag ganyan eh. Gusto niya bumalik.
in a way na maging sila ulit. Pero siguro gusto niya mag-reconnect sila ulit dahil ang gaganda ng mga sinabi dito. Hindi naman siya galit dun sa babae. Siguro as friends na lang, mag-reconnect as friends. Ganun ang dating dito. Anyways, kuha tayo ng ibang detalye. Declutter. Let go of old items. Create a new sacred space for yourself. Decisions, the need, excuse me, to gain clarity through decision making. Past life connection. Someone with heavy influence from past life is with you. So, yun pala. Kaya sila na-attract sa isa't isa. Dahil may past life connection, no? May past life connection silang dalawa. So, nag-meet na sila sa past life. At nakatadhana talagang mag-meet sila sa present. Kasi nga, may past life connection sila, oh. So, kaya hindi nila maiwasan na hindi maging sila. Kaya lang may declutter tayo dito. Let go of old items. So, old connection na to. Ano na sila eh. Break na, di ba? So, yung decision making dito ay mag-declutter. Tingin ko para sa kanilang dalawa na to, yung declutter magtapon, di ba? Hindi na kailangan. Although, may past life connection sila. Kaya lang ang decision nga dito dapat nagawin. Kasi decision making eh. Magtapon ng old items. So again, old connection na kasi ang meron sa kanila dahil mag-ex ng. So maganda siguro kung mag-move on na sila parehas. Kasi nga may declutter tayo dito. Yun daw yung decision na dapat gawin dito. The need to gain clarity through decision making ay magtapon na ng past. So may ganun talaga eh. Pinagtagpo pero hindi nakatadhana. May past life connection pero hindi meant to be na maging sila. Hanggang sa future, hanggang sa hindi nasiklatan ng araw. Ganun talaga eh. Anyways, regardless kung sino ka dito sa kwento na to, kung ikaw ba yung babae o lalaki, ito yung partner ng Aquarius. Gemini, kapwa Aquarius, Sagittarius. Ngayon, kung di tumama sa inyo yung reading, pero tingin nyo sa kakilala nyo tatama yung reading, ito yung possible zodiac sign ng kakilala na pwedeng tamaan ng reading na to. Scorpio, Pisces, Virgo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.